Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, second sight 15 battle review pa rin tayo. So far, as of today, natapos na natin yung 6 na isabuhay first round, no? So we're just waiting sa another 2. And I don't know kung kailan siya ma-upload ni Bossing, but sa tingin ko, this month of June naman natin siya mare-review. So, sa ngayon, since wala tayong mare-reviewing tournament so far pa, dahil updated na rin tayo sa Pedestal 5, pati sa 1 up 7, yung titulo, saka na muna yon, iipunin muna natin. Di rin ako updated kung kompleto na yung first round nun. Tapos, ayun, so far wala na tayong pending na na tournaments. So ngayon, balik tayo sa flip top, yung mga non-tournament naman. Ito yung uunahin natin from second sight 15 pa rin. Jonas vs MP3. Gaya ng mga previous battle review ko sa event na to. Lahat ng match up dito sa second sight 15 nagawan ko ng prediction video at nasa page yon. Check nyo na lang kung meron kayong time. Jonas vs MP3, nagbigay na ako ng prediction dito. So, ayun, hindi na ako magbibigay ng insights pa. So, ayun, Jonas vs MP3. Umpisa na natin to. I don't know kung magiging style clash, pero sa tingin ko ganun yung mangyayari. So, tsaka may mga nabasa rin ako sa Facebook na dapat daw talo si Jonas dito. So, doon ako mas na-excite kung bakit nasasabi ng mga tao na dapat talo daw si Jonas. Alam naman natin na patok si Jonas sa crowd, 'di ba? So, tignan natin. So, game. Pakinggan natin, unang banat, Game, second game, side 15. MP3. 10 years ago, na-inspira akong bumatel dahil napanood ko si Sak Maestro. Kaya naging pangarap to. At nung Gubat 11, siya yung main event sa pinakaunang laban ko. Kaya nung lumabas yung poster, tangina, sinong mag-aakala ng ganto? Ang dahilan kung ba't ko to ginagawa na sa baba na ng pangalan ko. Dahil sa'yo. Okay. Salamat, Jo. Pero Okay. Ipapakita ko nga di ako ngayon maaapi. Pagkablaw tong idol nyo ay hahandusay sa tabi. Pagkatapos nun sa Mick and Chill ang kanyang lamay mga pre. Para tipid kasi si Mot daw nanlilibre ng kape. Ano? Manlalait ka na naman ng itsura? Yan ba yung strat ngayong gabi? Kesyo mukha akong ganyan, mukhang ulul mo ka ba akong may pake? Ang ironic lang kasi na manggagaling sa kanya yung ganong klaseng mga angle. As if di siya banlag, tsaka pandak na nalaglagan ng pustiso habang bumabatel. Sabi mo nung ginawa ng Diyos si Plasma, di siya nilagyan ng puwet? Napaka-OA ni Tanga. Parehas lang kayong mukhang ginawa ng Diyos nung nag-OJT pa siya. Nanlalait ng diferensya yung may diferensya. Ang ironic malala, parang DDS na sinisisi si BBM kung ba't palpak ating bansa. Pero ganyan talaga pag Joker, nagmumukhang impressive kahit petiks lang yung bara. Pag kami nagbitaw ng mukha kang Aerox na matte black, puta, sa tingin nyo ba gagana? Si Frus, mukhang Aerox na matte black kasi maitim? Yan lang ba yung pinupuna?
Pwes tingin ko sa'yo mukha kang e-bike, wala kang binubuga. Okay. Kasi okay lang daw walang kwenta basta may pera. Nung laban nila ni Sir D, anong kanyang kinakapitan? Pues ito sampal na malapitan ng matauhan ka kaibigan. Kasi di ba ayaw mong makumpara kay Sinyo? Pues mukhang di malayo ang pagitan. Mga nagyayabang ng pasarapan kasi iwan sa pagalingan. Me, I won't step aside, I'll testify. Mas recognize ka pa, but I'm not petrified sa petty lines. I'm ready by tara. Kaya banlag, you better set your sights sa left and right, tanga. Ika'y iwan sa second sight kahit may second sight ka pa. Kaya nas, wag kang magangasa. Pinipilit mo na mas, mukhang malakas na. Gimik di kita kaklase, ba yung antas? Mas didiin itong ampas at mapapascratch ka. Parang chiki-chiki brad, wala kang binakbat. Di ko hinangad na maging ikaw pas. Kung alipin ka ng masa, sige palakpak. Manatili ka ng watang ina masaklap. Pero sige na lang repa. Kung sa kwela ka na mas naging mabeta, di gawin mo pa. Walang kweta mga pesa gaya-gaya na ideya. Ginawa na nilang meta, yan ang technique niya. Pues eto, kabit-kabit na spit. Pinapakitaan para bang ako ang mentor niya. Kaya di ako takot sa second bong sight tonight. Kahit bong welta babalen ka! Okay. Bago. Oh, Kuya Flick, okay ba yun? Okay yun. Kaya kung style class yung hinahanap, yung dala ko pang balagbagan. Kahit bumuka yung third eye ko, di niya ako kayang pakitaan. Kaya fuck second sight, boss. Palitan mo yung pangalan. Ngayong asintado yung kalaban, isang sight lang ang kailangan. Okay, so bago yung para sa akin ewan ko lang kung napanood nyo na sa MP3 before na may ganun, pero sa tingin ko bago sa ano yun, bago yung ganong kahabang rhyme schemes, ganong kahabang flow, 'di ba? Bago yun para sa akin. Nagulat ako doon kasi akala ko mag-focus lang sa MP3 sa mga technicals niya, sa mga punto niya, which is ganun yung palaging laro ni MP3 sa mga previous battles na napapanood ko at nare-review ko sa kanya, 'di ba? Technicals, punto, yun, ganun mga jokes, ganun sa ganung mga categories umiikot si MP3. But this time nagulat ako na mayroong ganung kahabang rhyme schemes, flow si MP3 at nagustuhan ko 'yon. Naging bago 'yun sa paningin ko, sa pandinig ko when it comes to his performance. So 'yun, malinis. Maganda yung naging outcome, pero meron akong gustong i-pinpoint sa inyo. Yung haymakers, punchlines, yun yung sa tingin kong kulang sa round ni MP3. 'Di ba? Andun tayo sa flow, andun tayo sa rhyme schemes, andun yung multis. 'Di ba? Nandoon Pero yung bigat ng punto, bigat ng reference, bigat ng angle, effective angles for Jonas, sa tingin ko doon naman nawawalan ng epekto, no? Kasi feeling ko yung mga nagamit ni MP3 doon sa rounds niya, sa tingin ko hindi ganoon ka-effective for Jonas Sa tingin ko mas kailangan pa ni MP3 mas maging creative ba, mas maging meticuloso sa mga angulo na mas tatatak for Jonas. So ganun ko siya nakikita. Okay, so yun, Jonas, pakinggan natin kung ano yung papakita niya sa round 1. Game. Asintado raw, yawa. Yung 8 lines niyang pang-umpisa kay Mot pa tumama. Paano asintado? Tanginan to, tarantado. Ay, kamusta? Judge na tanga. Kilala mo ba kaharap mo ngayon? Isa sa respetadong hurado na matalino magdesisyon. Wala akong paki sa galing, sa lupit. Hindi ako dyan nagre-rate kasi ang judges na mahusay ay lumalagay sa safe. Gago. Ikaw, tanga-tanga ka Bobo ka maghurado, pati sa pag-iisip. Tinulongges ka ng in-check. Pumayag ka mag-judge, alam mo kasali ka sa naganap na tournament. Pero wala raw nangyaring lutuan.
Wala! Wala talaga! Si Enigma, hindi yan manloloko. Kita niyong sa Cebu ginanap. Bisaya si Van. Bisaya si MP3. O di ba ang linis ng pagkakabobo? Alam mo sa nangyaring yon kung anong pinaka nakakatawa? Gumawa ng mahabang post si Arik para lang sabihin hindi ka tanga. Kilala natin si Enigma. Pag hindi totoo ang paratang, yan ay tahimik lang talaga. Kaso sobrang bobo mo, kulang na lang gumawa siya ng kanta. Ba't kasi eto pinag-judge mo? Di ka man lang ba nag-doubt? Mukhang kahit manood lang to, mukhang bobo rin to mag-crowd. Gago. Perwisyo ka, MP3. Tangina mo, 46 lang butas niya sa mukha dahil sa'yo naging 50. Ba't eto nilaban mo sa akin? Wala ka na bang ibang mahain? Kayang-kaya tong kawawain ng mga nagsasalitang pagkain. Hoy, saging ako. Wag mo naman akong tsupain. Tanginang MP3 to, kung ano-ano hinahalay. Pag nakakita to ng bakery, kakantot din to ng tinapay. Hindi, yung mga ganyang kantot-kantot saging gasgas na yan na anggulo. Ang gusto kong pagtripan ay ang mukha mong magulo. Hoy, rapper na walang baba. Yung mukha mo tol, ang sagwana. Lahat ng picture mo kay Ma'am Ninya parang photoshoot ng iguana. Pero yung mga ganyang hilat siya, puta safe yan sa holdapan. Kasi kahit ako yung holdapper, ang hirap mong tutukan. Tanginang MP3 to, nakakalito yung leeg. Ikaw lang ang kilala kong tao na hanggang dito yung dibdib. Ba't ba ganyan yung neck mo? Ang taba na sobrang haba. Pag sinaksak kita sa leeg pa rin yung tama. Ano nga kala mo, seseryosohin kita? Ulul, hindi ka importanteng MC, kaya wag kang umastang parang gold. Uki ng inang MP3, lagayan lang kita ng bold. Ang ina mo, kaya MP3 yung bad trip ko, wag mong sagarin. Kasi kaya kitang iswap sa my phone sa mga kakilala o Muslim. Sino nakaisip ng rap name mo? Kasi pare, di okay. MP3, ganito itsura, putang ina mo kang SKK. SKK, Boss, gago. Hindi kita pinangungunahan ha, tsaka hindi rin ako nagagalit. Inasahan ko lang EJ Power, binigay mo sa akin EJ Pangit. Pero kahit kargahan pa ng power itong isinalang yung MP3, makikita nyo lang tong wasak parang inapak-apakan lang na LCD. At last, baka hindi nyo naaalala, ako si Doc at may dala akong itlog. Hindi. Props lang to. Sayang, hindi ko ipupukpok. Kasi ang liit lang ng itlog tapos ang laki mong bugok. Uy. Okay. Round 1, dikit to. Okay, ano ko lang gusto ko lang ilatag sa inyo. Katatapos ko lang reviewin yung Manda Baliw versus Harlem. So gusto ko lang ilatag to sa inyo kasi feeling ko ganun yung tapatan ng Jonas at MP3. Si MP3 parang Harlem, si Manda syempre parang Jonas. So kung napanood niyo yung review ko kanina, which is uploaded na yun kagabi, mapapansin nyo, sinabi ko doon na it's a more on technicals, more on style clash, technicals, punto, lyricism ni angles at references ni Harlem laban sa syempre entertainment comedy ni Manda. So ngayon, doon sa battle na yun, one-sided yun naging one-sided yun na even style clash na dominate talaga ni Manda yung battle na yun. So ito, sa tingin ko same story pero yung outcome medyo dikit. Okay?
So, medyo dikit siya. So, sa tingin ko, yung MP3 still, usual MP3 na nare-review natin, napapanood natin, technicals, andun yung mga punto niya, diba? Kita naman natin. Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nagulat ako na ganun kahaba yung rhyme schemes niya, yung multis niya, yung flow niya. Kaya naging bago sa pandinig ko yun. So, hindi nagpaiwan si MP3. Actually, hindi nga siya sumabay sa mga jokes ni Jonas which is isa rin sa mga arsenals na MP3 yung magpatawa, 'di ba? So, nagulat din ako na hindi siya masyado nag-rely doon at nakita ko may bago siyang bala sa bagahe niya, 'di ba? Shoutout kay MP3 doon. Ngayon, sa round 1 ni Jonas, still usual Jonas din, no? Na comedy at entertainment yung dala, at kung paano niya kinaklown yung kalaban, sobrang effective. But this time, unlike dun sa Man W Harlem na na-dominate ni Manda si Harlem, this one dikit, hindi masyadong, para sa akin sa opinion ko kung paano ko siya napanood, hindi masyadong na-dominate ni Jonas yung round 1 ni MP3. Okay? Kay Jonas ko pa rin naman ibibigay ito, pero sobrang dikit, no? Either way pa nga pwede ko pa nga itabla to To be honest, pwede ko siyang itabla. Nakikita kong possible tabla yung round 1 kasi nga sa pinakita ni MP3. Pero naging late game kasi yung mga malalakas na punchlines ni Jonas yung mga jokes niya nasa dulo Kaya sa tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit ibibigay ko kay Jonas na supposedly tie sa sobrang dikit, at ibibigay ko kay Jonas yung round 1 dahil nga mas naging dikit-dikit, mas naging mas effective, mas kumokonekta yung mga punchlines niya na sa jokes na lumaland for MP3. So, sana nagets nyo yung kung paano ko siya ginudge. Pero ayun, ulitin ko lang, supposedly tie itong round 1 para sa akin. It was a style clash, yes. Hindi naging dominating si Jonas sa unang ikot, pero nahabol niya yung kung ano yung lakas at energy ng performance na MP3. Dikit lang. Bigyan ko to ng 9-8 na score in favor of Jonas. So, props kay MP3. Kung may mga judges na ibibigay to or kayo na tabla, maintindihan ko kayo kasi mahirap nga yung round 1. Pero sa opinion ko kasi mas nanaig yung latter part ng round 1 ni Jonas, kaya ibibigay ko sa kanya yun. Okay? So yun. Round 2. Game. Sa Cebu daw ginanap, tapos Bisaya daw ako. Yan ang sinabi ni Baduy. Bisaya daw ako. Dati lang yun, uy. Dati lang yun. Pero, bobo na ako mag-judge. Alam mo bang pinanood ko review mo sa battle nila Didel at Kulas? Bodybag ka dun. Nung sinabi ni Didel na yung init niya ay pang Vesuvius, ba't bigla kang gumanon? Ano yun? Para mas makita mo yung meaning. O di ba ang labo pa rin, Repa? Jonas, di sa lahat ng panahon yung mata mo yung may problema. Gets naman, gusto mo lang na mahimayo ng maayos. Ang di ko lang maintindihan, ba't ka biglang naging si Cyclops? Tapos pag may malakas na bar, ipopost niya lang yung vid, tas sasabihin niya lang din ulit. Pabalik-balik kanyang screenplay, kaya kung si Batang Rebelde yung CCTV, ito naman yung instant replay. Sabi ni Didel, si Vic Soto at Enigma ang totoong mga malalakas na boses. Gets? Yes. Eto breakdown ni Honghang. Boses. Boss. Bossing. Galing. Tangina, yun lang. Buti na himay mo. Yung ini-explain niya, alam na natin, wala tong legit na sinishare. Walang dinadagdag sa convo, parang na-restrict sa messenger. Trying hard mag-gets yung bars, hindi ka ba Ganda nun, no? Parang na-restrict yung messenger. Yung ini-explain niya, alam na natin, wala tong legit na sinishare. Walang dinadagdag sa convo, parang na-restrict sa messenger. Ganda Trying nun. hard mag-gets yung Solid bars, yun. hindi ka ba nahihiya? Kung ikaw yung nanggagatas, tol, ba't ikaw yung napipiga? Kaya niya inimbento yung pakisama sa pag-judge
para madaan sa biro yung pag-explain at saka malinlang ang public. Pero binabase niya lang sa crowd reaction yung decision niya ng tunay niya na habit. Pag may pang matilinong bars at English lines, di na yan makarelate sa topic. Alam niya lang na malakas pero di niya naiintindihan kung bakit. Yeah. Okay. Tangina, ultimo opinion sa pag-judge, hirap na hirap ka maging vocal. Gantong-ganto yung mga kaklase nyong maingay pero bagsak naman sa oral. Kaya kahit veteran ka tol, tingin ko sa'yo kulang ka pa. Ikaw yung 10 taong gulang na sa classroom na hirap pa magbasa. Alam kong tanga din ako mag-judge pero... Alam kong may issue din ako sa pag-judge, but I'll let my ego die. Kung iba yung trip nyo, sa trip ko, I don't need no lies. Ikaw, you've been here 10 years with them weirdo eyes. So paano ka naging tanga mag-judge if you can see both sides? Ultimo dos por okay. dos, sa isa buhay, pinagtripan ng hinayupak. Mangilan-ngilan na din yung mga laban na kanyang binalasubas. Hoy, wag kang patanga-tanga kung wala kang malikha na pangungusap. At wag kang puro pakisama din ang utak. Kasi gusto ko Pakisama gumaling din ka ako. para magbago ka na gago. Gusto ko mahimay mo yung mga bars at mapaliwanag mo sa tao para pag ni-review mo tong battle natin, magiging klaro pa sa klaro at mapaliwanag mo ng maayos kung paano ka tinalo. Kasi ako ang pinakabago, nabasihan ng bawat hurado. At wala tong pakisama kahit idaan sa peace talks. Habang si Milky Man namimilkit dry, piga ang utak pag may deep thoughts. Ito yung bagong disenyo ng pag-review, kaya isa rap, so hate me now. Ikay dinaysect ko ng maayos, tol. That's how you break it down. Ganda nung reference ni MP3. Itong yung ender niya. Ginawa niyang reference lahat ng mga battle MC na nagre-review ng battle. Yun, Break It Down, Milky Man, Isa Rap, marami pa. Di ba? Ang ganda nung kung paano niya yun. Okay, better round for MP3. Kaya pala may mga nagsasabi dito na panalo dapat sa MP3. Kasi sa tingin ko lang, hindi pa naman tapos yung battle. Sa tingin ko, yung first 2 rounds baka binigay nila kay MP3. Possible. Sabi ko nga sa inyo, yung round 1, pwedeng tie or pwedeng MP3 yun. Diba? Depende na lang sa take ng nanonood or ng judges mismo. Kaya, maintindihan ko talaga kung ibibigay ng tabla yung round 1 or kay MP3. Pero ako kasi, yun nga, in-explain ko naman sa inyo kung bakit ko binigay kay Jonas yung round 1 dahil nga mas naging klaro yung mga punto niya dun sa latter part na feeling ko mas kumonekta. Tsaka recency bias na rin. Mas naging mas tumatak yung yung round na yon for Jonas. Tsaka sa entertainment as effectivity, mas lamang talaga yung effectivity ni Jonas dahil nga sa estilo niya. Sa round 2, classic MP3, usual MP3, which is ito yung sinasabi kong MP3 sa inyo na ganito yung MP3 na nare-review ko palagi, na papanood ko palagi. Kaya nga yung round 1, medyo nagulat ako na may ganung kahabang rhyme schemes at multis at saka flow si MP3 eh. Kasi yung usual na MP3 na napapanood ko, yung ganitong pinakita niya sa round na to. At hindi mo pwedeng i-disregard yung pinakita ni MP3 sa round na to kasi naging effective siya sa lahat ng ginamit niyang angles at references for Jonas. Sorry. Hang muna natin, pero sa tingin ko may hirapan si Jonas makuha yung round 2 kung mananatiling ganun yung performance niya katulad sa round 1. 'Di ba? Maganda yung round 2 ni MP3 eh. Hindi mo pwedeng i-disregard yun. Ang ganda ng pagkakatahi niya ng mga references, kung paano niya bin-breakdown si Jonas as a judge. Actually, yun yung naging punto niya, yun yung naging angulo ni MP3 dito sa round 2. Yung Jonas sa pagiging judge sa actual at sa pagre-review ng battle. Yun yung topic niya. At sobrang naging creative siya para sa akin, naging creative si MP3 doon kung paano niya bin-breakdown at in-expose si Jonas. Nagustuhan ko yun. So, yun. Pakinggan natin si Jonas kung paano niya ibabawi yung sarili niya sa ganon.
Sinisiraan pa pag video reaction ko. Kala mo, Habay? Tangina mo, si Looney nga bobo sa anime. Siyempre, may mga bagay akong hindi alam. Tanginan to ang puta, ungas. Pinagyayabang mo pa yung pagja-judge. Tangina, totoo. Pag ako nag-judge, trip lang. Pero inaabangan. Pag ikaw nag-judge, detalyado. Tas wala silang pakialam. Hi. Pwede ba mag-request? Pwede? Pwede ba sabayan niyo ako? Okay lang? Taas kamay. Yo! 1 2. Okay na. Gago ka, Jonas. O baka sabihin mo, hindi nakasama sa rap game yun, tanga ka. Nakatulog sila sa rounds mo, ginising ko lang sila. Uy! Oy! Round 2 na! Handaan na ba? Kasi papakitaan na kita. Yang pangalan mong MP3, papalitan ko ng Mama. Taray, Mama. Alam nyo ba nung nakaraan, nakita ko to si Bading tumatakbo sa Baklaran. Bading. Takbo? Baklaran? We're gay. Ba't ba tinatawag niyo tong Bading? Grabe mangusga madla. Porkit tsumutso pa, sinasabihan yung bakla. Gago. Ang papangit na ugali nyo. Masyado kayong mapangutya. Paano kung yung pagtsupa hindi niya naman sinasadya? Halimbawa sa MP3 lasing. Tapos sa inidoro sumusuka siya ng malala. Tapos kino-comfort siya ng tropa niyang umiihi din sa baba. Eh yung tite malapit sa muka. Tapos nasubo niya ng bahagya. Yun ang sinasabi kong tsupa na hindi sinasadya. Kadiri. Kaya yung sinasabi nila sa'yo lagi, wag mo pakinggan. Tuloy mo lang pare, tsupa ka lang. Ulul, bakla ka talaga. At yan ay legit bro. Sinesearch niya sa Google, how to deep throat. Alam mo yung mga kartada mo, trip na trip ko pa naman Pops. Bigyan mo lang ako ng 150, patitikimin kita ng Only Punch. Oo, inamin na sa akin ni Emzite na ikaw ay Bading Mike. Trip mo daw pag midnight, mancho pa sa e-bike. Walang pinipiling tite, kahit madumi, go lang. Paborito niyang isubo yung mga titing komang. Okay lang maging ganyan eh. Kaso yung kababuyan mo, sobra. Biruin nyo yung tamod ng tao, hinahalo niya sa torta. Yung mga ganyang kahayupan, paano mo natitake? Lumalabas ka pa ng bahay, yung titi mo nakatape. Ipagduduldulan kung bakla ka kahit ikaw ay mainispar. Bading, yung butas ng tumbong mo pa-star. Aswang ka pa raw, sabi ni Kripley. Kaya pala, lupit man laway. Tang inang tik-tik to, ang dinidilaan yung burat ng tatay. Gago. Lahat ng lihim mo ay mabubunyag na tol. Aswang sa bahay nyo, ang daming titing putol. Kaya pala, inalok ng pamangking ko to kumain. Tumangge, kala ko naman busog ka pa. Puta, sabi ba naman yan sa akin, oh? Ayoko sa pamangkin mo, tol, supot pa siya. Putang ina to. Ang sailan mo naman sa tite. Grabe ka naman. Pero nung pumasok yung tito ko, yung tiyan niya kumalam. Oo, sa isang anggulo lang umikot yung inulat tong mga bara. Pero tingnan nyo yung Bading, mukhang nawawala na ng aura. Bading. Aura. Puta, naisip ko pa yon. Kalaminin mo pat yun. Kung mahusay ka talaga, ibalik mo tamod ko. Gago. Diba sa tulpo yun? Sa tulpo yun, diba? Alam niyo ba yun sa tulpo? Yung ibalik mo tamod ko.
Tangina sa Tulpo. Panoorin nyo kung hindi kayo aware doon, panoorin nyo yun, yung sa Tulpo. Yung ibalik matamod ko. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina bago tayo mag-start ng round 2 ni Jonas. Kailangan ni Jonas mas powerful na round para makuha niya to. So, ayun, sabi ko nga sa inyo, feeling ko mas nagigets ko na kung bakit sa mga nababasa ko, binibigay nila yung panalo kay MP3. Round 2, bibigay ko kay MP3. No doubt, men. Si Jonas umikot sa isang angulo dito about dun sa Bading, di ba? Umikot. So, although maganda naman, na-stretch naman niya ng maayos, na-stretch naman niya ng effective, 'di ba? Nagawan niya ng iba't ibang yung isang angulo na gawan niya ng iba't ibang branches, kaya kumonekta pa rin. Yung aswang, dinidilaan niya, hindi yung dinidilaan yung titi daw, tas mga putol, magandang atake yon dun sa isang angulo na yon. Tas marami pa yung sa inalok ng pamangkin, inalok kumain, tas yung tito pumasok, kumalaw yung tiyan. So marami, 'di ba? Yung isang angulo na gawa ni Jonas ng iba't ibang strengths, 'di ba? But I think not enough para sa ginawa ni MP3 na para sa akin sobrang powerful. Si MP3 kasi nag-focus sa pagbe-breakdown, pag-expose kay Jonas about being a judge sa sa battle. Tsaka parehas silang umikot sa isang angulo Si Jonas umikot sa bakla na reference or na angulo. Si MP3 naman umikot naman sa pagiging judge ni Jonas sa pagre-review, sa reaction video, tsaka sa mismong battle. So para silang may main point na angle. Pero sa tingin ko since naging bago yung atake ni MP3, kasi I think ito yung first time na gamiting angulo kay Jonas yung yung ginamit ni MP3, yung about dun sa pagbe-breakdown. Tapos kung paano ginawa ni MP3 ng mga iba't ibang narratives yung bawat angle or reference niya. Maganda yun. Sobrang, para sa akin, naging creative. Ayun na lang, para mas klaro. Mas naging creative si MP3 sa part na to. Though, hindi mo pwedeng i-disregard, yes, effective at creative pa rin naman si Jonas sa round na yun. Pero sa tingin ko, mas naging powerful lang si MP3 sa round 2. Parang yung round 1 na parang ganun, nagkabaliktad lang. Si Jonas yung binigyan natin ng boto si Jonas sa unang ikot kasi mas tumatatak yung mga jokes niya doon, yung entertainment niya, yung mga suntok niya compare kay MP3 na masyadong nag-rely or usual techniques niya, masyado siyang nag-rely sa mga technicals, which is yun nga yung strength niya, tapos may bago pa siyang napakita, pero sa tingin ko na overpower lang talaga ni Jonas sa latter round. Ngayon naman sa round 2, kinapos naman si Jonas. Kumbaga, andun na tayo sa maaabutan na niya yung performance na MP3, pero nagkulang, nabitin. So dumikit lang. So katulad ng round 1, dikit lang ulit to, pero yung round 2 ibibigay ko kay MP3. So style clash ulit, katulad ng rounds 1 and 2, katulad ng round 1 na style clash, yung round 2 ganun pa rin yung naging atake, technicals and comedy. Pero this time naman I think nanaig naman si MP3. Hirap mag-explain. Round 3, init. Nagpapawisan na ako. Balik ko daw tamod niya. Round 3 na. Flip top. So far, masaya ba? Yeah! Siyempre, Jo, di ko rin may tatanggi na talagang nakakatawa ka. Kaya mo kong daragin dito sa stage? Di yan nakakapagtaka. Pero pag hinamon kita ng suntukan, papalag ka ba? Joke lang. After party ng Gubat 12, pinagtripan niya kaming lahat. Napakakupal, nagpabida. Tinawag pa akong EJ Power na di na-aprubahan ng visa. Kaso yung senaryo lumala. May sinabing masama,
Kaya hinamon siya ng suntukan ni Mastafit nung ginalit niya yung matanda. Itong si Gagi na uga. At ang tanging nabanggit niya nung siya ay kabado na. Kuya Pito, wag ganun. Malaki naman respeto ko sa'yo ah. Ha? Pagkatapos mong mang-trip biglang respect, tangina ang hot niyan. Parang hinampas mo ng itlog, tas sinabi mo na, props lang. Okay. Puro kasi pambubuling mga statements for the sake of entertainment, pero walang palag pag yung pinagtripan ay nawala ng patience. Parang nag-turn off lang sa comments nung ang page puno ng hatred kasi nung may masamang reaction siya ay natakot sa engagement. Pero in fairness sa kanya, tumayo siya ng matikas nung si Mastafit lumapit. Kaya hinanda ko cellphone ko kasi pang content na tumatik. Tangina, bilib ako kasi si Jojo di nagpanik. Ang tapang niya habang ginagawa niyang pansalag si Arik. Tol, wag kang magtago sa likod ng salitang respeto pag biro mo'y inaksyonan. Kung pinalagan ka't di ka pumalag diyan respeto, takot yan. Oo, Jonas, alam ko. Sa pagiging bully mo, ikay lamang at proud ka. Kaso lang you cross the line at naging out of bounds na. Alam mo ding mali ka doon, sumobra ka't ng clown pa, kaya natakot ka sa pito, alam mo na foul ka. At di lang yun, ginalit na din si John Leo dati kasi pinagtripan niya sa content yung master naming bay na bay. Sabi ko, tanginang mga banlag, di na naman nagkikita eye to eye. Alam mo anong malupit doon? Dinisrespect ka niya ng todo, tas tumihaya ka lang, Lodi. Tangina, naging duwag sa story. Dinamay na pamilya mo, tapos ikaw pa yung nag-sorry. Itong prankster, walang answer nung sa gangster pinatulan. Nakakatawang kinailangan pa ng Leo para tong cancer matauhan. Kung kailan mo kinailangan na maging mapagpatol. Tsaka ka lang din tumino at di ka man lang kumahol. Ang lakas mong mga asar, tapos di mo man lang napagtanggol. Kaya paano ko iuuwi yung bayag niya kung wala kang bayag, tol? Yeah, tsaka kaya, tas sasabihin nyo ako yung malamya, eto nga yung may patunay, nung may nag-step up na sa bully, lumantad ang mga kulay. Ako, di man nire-respeto ng marami o binibigyan ng pugay, huling ng damay sa pamilya ko, nilaglag ko sa isabuhay. Kaya pag nag-angas pa to kaumay, ako'y di na maluloko. Mga tinatago mong kahihiyan, dinidiin ko lang ng todo. Oo, magaling kang magbiro. Pero may limit lang yun, bobo. Wala kang nagagawa kapag ang sitwasyon seryoso. Okay. Lumaylay si MP3 dito. Ito mabilis na lang. Yung ginamit ni MP3 na Angel about dun sa Mastafit, yung sasapakin, ginawang shield si Arik. Sila lang yung makakaalam nun. Or sila lang yung nakakaalam. Regardless, totoo man o hindi, totoo man o hindi, sa tingin ko hindi nagamit ni MP3 ng successful yun. Hindi convincing kung paano niya na-deliver. So, ineffective for me. Lumaylay yung performance na MP3. Ang ganda na ng performance niya sa round 1 tsaka sa round 2 Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, feeling ko, nagets ko na yung komento ng iilan kung bakit gusto nilang ibigay yung panalo kay MP3 kasi para sa akin 1 and 2 baka binigay nila bigay nila kay MP3 yun possible ganon. Round 3 laylay talaga, malayo yung naging performance ni MP3 dun sa naunang dalawang rounds. Yun, okay, round 3 na ni Jonas, pakinggan natin. Pwede ba ako mag-request? Sayo naman. Ay, puro away. Tanginan to. Pati si Kuya Pitts, sinasali. Tanginan nung away, prank yun. Kinabukasan namin sinabi. Gago ang puta, pati daw kami ni John Leo. Nag-away. Ang ina na ito ang puta. Puro ingay. Paano kami mag-aaway nun? Pinsang maghiwalay. Diba? May pinsang buo kami maghiwalay. Ang ina na ito, puro away yung mga sinasabi para lang yung rounds niya mairaos. Sinisira mo kay John Leo porkit di kami nagkakatinginan ng maayos. Ang ina, okay kami yan. Kupal ang puta. O sige, dahil kupal ka,
pag-usapan natin yung sinabi mo kay Kayram na wala daw loyalty kasi sumalang at lumaban dun sa liga ng PSP. O lumalaban din ako dun. Anong problema, MP3? Kasalanan ba ng isang artist na mag-perform para sa napag-usapang talent fee? Hipokrito ka kung di mo kailangan ng pera. Huwag ka na magmalinis at maghugas. Puta, si Kristo nga para sa pilak lang ha, nilaglag siya ni Judas. Bakit may mga OFW na sa kanilang bayan lumilikas? Tingin mo ba trip lang nilang iwan yung pamilya nila sa Pilipinas? Bakit yung mga artistang mayayaman na nagtatrabaho sa magkabilang channel? Ano pa kaya yung tulad naming rapper na alipin na netong battle? Kaya kung tumatawid man kami sa magkabilang liga, alam kong gets na yon ni Enigma. Kaya nga ako duleng pare kasi gusto ko doble yung kita. Tsaka yung sinabi mo kay Emzite, hindi binibigyan ng TF mga taga-motos. Ang lupit mo tropa, ang bangis mo bumoka. Biruin mo, naisip mo pa yon habang naka-stay ka kay Christian Paolo Gabriola. Ang bait mong rapper, ang lupit mo brother. 2 weeks ka na kala Emzite, puta naisip mo pa yung i-angle. Eto yung tipo na hindi dapat pinagkakatiwala ang tao. Ikukwento niya sa lahat kapag boysin yung timba nyo. Pag Jollibee yung plato, cup noodles lang yung baso, Selecta 3-in-1 yung tabo at pako lang yung kandado. Ang punto, yung pagiging kupal mo hanggang langit sagad. Ang daming magandang pinakita nung Zite, ang nasite mo pa yung pangit na side. Sa bagay, battle to eh. Si EJ Power nga eh, no? Si Vitrum, si Shei, parang hindi natatakot sa impyerno. Pero hindi sila masama. Si Enigma yung demonyo. O, demonyo ka, Arik. Nakatago lang yung sungay. Biruin mo, ang saya niyang kumikita habang nagsisiraan kami ng buhay. Di ba? Tangina, si Boss Arik sobrang sama. Pag nag-match up, walang pigil-pigil. Biruin mo, pinaglaban niya si EJ Power tsaka si Bitrum kung hindi ka dibil-dibil. Kaya, sobrang samang tao. Hindi na nakokontento yan sa bars-bars. Alam nyo, tingin niya sa amin, nagbabangga ang dollars. Ikaw, di ka kasama sa kita. Kasi wala kang kwenta mag-spit. Rounds ko, pumapasok yung AdSense. Yung rounds mo, ini-skip. Kaya kong maka-million views kahit kalaban ko ang weak. Di ko kailangan ng MP3, pre, kasi hawak ko yung beat. Let's go! Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Second side, 50. Okay. Tangina ng ano. Hindi rin ito yung pinakamalakas na round ni Jonas. Round 3 tabla. Hindi, wait lang. Nag-iisip ako kung itatabla ko o ibibigay ko kay Jonas eh. Hindi, sige. Sa tingin ko, parehas sila ng energy. Parehas silang bumaba. Diba? Bumaba yung performance nila both. Round 3, tabla natin sa 8 puntos. Wait lang, nag-iisip pa ako. Yung round ni MP3, na-explain ko na. Yung round ni Jonas, ano eh, seryoso yung attack niya dito eh, na about dun sa, basta hindi naging ganun ka lakas say tulad ng round 1 niya. Kumbaga same performance ni Jonas yung round 2 niya sa round 3. So I was expecting na mauulit ni Jonas yung round 1 performance niya eh, but unfortunately hindi naging ganun. So yun lang. Kay MP3 naman hindi naging convincing yung mga yung mga angles niya for
I mean, hindi naging convincing kung paano niya na-deliver. Kung paano niya dineliver yung mga naisip niyang angles for Jonas. Mahirap. Tabla tong battle na to. 1 Jonas, round 2 MP3. Then round 3 tie. Score natin muna. Score. Para kay Jonas, meron siyang 9, 8, and 8. That's 25 points for Jonas. Kay MP3 naman, 8, 9, and 8. That's at 25 points also. So, round 1 Jonas, round 2 MP3, round 3 tie, 25 points all. Magkakatalo dito. Alam nyo kung kung bibigyan ako ng ito na nga yung chance eh. 'Di ba? Yung round 3 tabla talaga yun para sa akin. Yung round 2 malinaw MP3 yun. Sa round 1 magkakatalo kasi ito yung nagdikta ng battle eh. 'Di ba? Mahirap to. Hindi ko alam kung yes, alam ko na panalo si Jonas, but what I mean is hindi ko alam kung paano ko siya bibigyan ng vote dito sa battle na to. Hindi ko alam kung dikit ba tong battle na to or one-sided na Jonas. 5-0 ba to in favor of Jonas or 4-1 or 3-2. Pero kung ako yung tatanungin, deserve ni MP3 na dumikit. Sige. I think mag-agree ako sa mga nababasa kong komento sa sa Facebook na kay MP3 to. So tangina, alam nyo guys, kung nakasubaybay kayo sa akin, alam nyo na isa si Jonas sa mga hinahangaan ko pagdating sa ganitong estilo na mga jokes at entertainment. But unfortunately, I think I'll go with MP3 sa overall performance. So bakit? Tabla tayo sa 1 and 2 and 3 tabla. 1 Jonas, 2 MP3, round 3 tabla. So 25 points all. So I think I'm going to judge this battle as a whole. I need to step backward para makita ko yung bigger picture. And sa tingin ko, I'll go with MP3. So, decided ako, guys, kung ito yung clarification or justification kung bakit ko si MP3, kung bakit si MP3 yung binigyan ko ng, or pinili ko para manalo sa battle na to. So, sa tingin ko, deserve ni MP3 na 3-2 na score. 3-2 na score. Okay. Sa prediction video ko na in-upload ko, ang boto ko doon Jonas. Syempre, sa overall performance, sa clowning, andun eh. I'll go with Jonas doon. Pero kaya nga naging prediction video yun kasi syempre predict mo sila sa kung paano sila lumaro, kung ano yung mag-base ka sa mga past performances nila. But I think after the review, after I watch this battle, I think I'll go with MP3 sa battle na to. So bakit? Yung komento ko sa round 1 ni MP3 nagmatter na bago yung pinakita niya, 'di ba? I think 1 and 2 mga bago yung pinakita niya dito. So usual MP3 andun yung technicals at mga references, but yung second half ni MP3 na may rhyme schemes na mahaba, may flow, doon ako nagulat eh. Doon ako nagkaroon ng tangina, kaya pala ni MP3 to. Pangalawa naman, since siya nga yung unang gumamit ng ganong references para kay Jonas, kung paano niya in-expose si Jonas sa pagiging judge, sa reaction video, sa actual battle, sa live battles, 'di ba? Bin-breakdown niya 'yon, in-expose niya, 'di ba? Ang ganda ng mga ginamit niya doon. So sa tingin ko yun yung mga reasons kung bakit ko ibibigay kay MP3 yung battle na to. Shoutout kay Jonas, yes, isa sa mga hinahangaan ko, pero sa tingin ko, yun lang yung sa tingin ko, lalo na yung round 1, round 2 niya na umikot sa isang angulo. Tapos yung round 1 naman niya, sa tingin ko, hindi naman yun yung A-game. Although, binigay ko yun kay Jonas, pero sa tingin ko, hindi yun yung A-game. Kaya nga hindi ko binigyan ng 10 points yun eh. Hindi ba? So, yun, overall guys, MP3. So, I don't know kung paano yung naging outcome at result ng judges, pero overall ako MP3. 15 MP3 versus Jonas, mag-iisang beses para sa kanilang pareho.
Ambassador Jurado, 4-1, magingay, 4-1. para kay MP3. Ay, para kay Jonas, sorry. Para kay Jonas. Ay, gago. Hello, ay, para kay Jurado. Kala ko MP3 na eh. 4-1, magingay, para kay MP3. Ay, para kay Jonas, sorry. Para kay Jonas. Hello, Jonas, 4-1, Jonas. Pwede pala yun, Vito. Real, live reaction dito. Tangina, kinabahan ako ron. Kala ko panalo talaga ako eh. Maraming salamat kay Boss Arik. Gago. Siyempre kay MP3. At siyempre, shoutout sa aking pinakamamahal na asawa. I love you. Gago, akala ko MP3 talaga eh. Okay. Judges tayo. Ngayon na, nabiktima ako ng Vito. Goods lang. Salamat. Yo, salamat Flip Top. Shoutouts nilang Katay, Sir Blig, Rapolo, Dumuduong. And yeah, Boss Arik, Daya. Daya. 4-1, Jonas talaga yun, Jonas. Ayun, ang ganda ng laban. Jonas, MP3. Round 1, solid yung mga angles at punto ni MP3. Yeah. Kahit na walang masyadong crowd reaction, nagigets ko naman. Tapos yung nag-skim siya na may flow, ang linis nun. Oo, diba? Solid din yun. Kaso, pagpasok ng round 1 ni Jonas, intro pa lang, nakuha niya na agad yung crowd. Okay. Ang ganda nung judging na angle niya. Yung kahit daw mag-crowd si MP3, bobo pa rin. Parang joke yun, pero room shaker yun. Yung AI na saging, ang daming moments nun. Ang ganda rin ng ender niya, kaya round 1 binigay ko kay Jonas. Okay. Round 2, Tama, 'di ba? Round 1 binigay ko kay Jonas eh. 'Di ba? Tama. Round 1 binigay ko kay Jonas. naging effective para sa akin yung battle review angle Yes, ng MP3. yes. Yung tanga na mag-judge si Jonas. na angle, kahit na nakikita niya yung both sides, ang lakas nun. Pati yung sa pakisama yung utak. Tapos nice din yung ender. Yung kay Jonas naman, lagi namang malakas yung rebuttals niya. Ang lakas nung ginising niya sa palakpak. Kaso, puro bakla angles yung round 2 niya. Kahit na isang angle lang yun, maiksi yung setup pero sunod-sunod yung punches. Binigay ko yun ng tie sana, pero tie. binigay ko yung edge ng round 2 kay MP3 Okay. dahil sa isang angle umikot lang si Jonas. Okay. Pares So, round kami. 3, parang gano'n naman yung nangyari kay MP3, ang haba nung angle niya na takot si Jonas. Tapos hindi naman gano'n kalakas yung ender o yung mga punchline. Parang na-sacrifice yung round na yun. Tapos nung pumasok yung round 3 ni Jonas, mas marami siyang angle, mas effective. Oh. So 2 round binigay ko kay Jonas. Okay. Para sa akin, sobrang dikit ng battle. Yung 1 and 3 para sa akin tabla kasi yung round 1. Though parang mas lamang si Jonas sa punches. Para sa akin, tinabla ko kasi yung angle ni MP3 sa round 1 yung about sa mga joke sa mukha lait. Yun yung ginawa ni Jonas. So parang may plus point si MP3 kahit kulang siya sa punchline. So parang nagtabla sila doon. Sa 3 din, tinabla ko din yung 3 kasi parehas silang seryoso and parehas maganda yung punto nila at medyo pantay lang sa akin yung bigat nung mga seryoso na nilang pinupunto. Sa 2, hindi din ganun kadali kasi parang hindi ko sure, medyo parang feeling ko mas mahaba yung round ni Jonas pero kaya mas madami siyang round 2, mas madaming punchline si Jonas. So parang medyo nung una tinatabla ko pa pero naisip ko lang dahil mas madaming punchline si Jonas sa 2, mas sa kanya ko binigay. So 1 and 3 tabla, 2 Jonas. Props pa din kay MP3. Ayun, ako yung 'Di ba? Si Katana round 3 tinaypa niya, 'di ba? nag-iisang bumoto kay MP3. Tingin ko yung laban is naging creative sa effective. Ganon. So yung round 1 para sa akin binigay ko kay MP3 kasi feeling ko mas kompleto yung skill set na nilatag ni MP3. Agree. Punchline, rap skills, nandun lahat. Si Jonas, malakas yung jokes ni Jonas kaso parang yung 1 tsaka 2 ni Jonas nangangalayan ako sa sa joke niya. Kumbaga yung dun sa
yung sa bading, oo, maraming effective na joke, pero tingin ko ang nagiging problema is nag-on off, so medyo parang namamatay sa akin yung momentum nung joke pag ganun. Effective siya, pero ayun, nangangalayan ako dahil halos buong angulo niya is ganun. Tapos nawala na. Yun, yung round 2 naman ni MP3, sumakto yung angulo ni Jonas nung round 1 sa angulo ng judging. Feeling ko na-diffuse niya. Tapos, ayun nga, pumasok na yung round 2 ni Jonas na binabaril tayo ni Sir na sa bading. So, para sa akin, yung 1 and 2 nakuha ni MP3. Tapos, round 3 para sa akin, Tabla. medyo Jonas ako round 3 yan. 1-2. Hey, what's up, Sir Deo? Gets. BIZ. At syempre sa Sabi ko sa inyo, 'di ba? Possible nga kaya gusto ng mga netizens natin na bigay kay MP3 yung panalo kasi nga 1 and 3. I mean 1 and 2 possible sa kanya talaga. So, yun, nakikita ko na kung bakit ganun yung ganun yung kahati yung opinion sa battle na to. sa laban na to sa MP3 versus Jonas, syempre nakita natin yung piyesa ni Jonas mas lamang kaysa kay MP3. At nakita natin yung consistency and then yung mga punto niya at mas namamang dito si Jonas dun sa 1, 2, 3, pero props pa rin kay MP3 na itawid niya yung rounds na yan. Salamat. Gary Del, binoto ko si Jonas first 2 rounds. Solid yung performance ni MP3, kaso mas nakokontrol ni Jonas yung battle. Although maganda yung style clash nila, hindi naman naiiwan si MP3. Lang talaga yung mas nakokontrol ni Jonas yung battle. Kumbaga nadala niya sa laro niya yung battle. So first 2 rounds Jonas, MP3 round. So, ayun. Iba't ibang opinion sa 5 judges, 6 including me, 'di ba? But I get it guys, yung mga pinupunto nila, yung gusto nilang yung mga statements nila at yung gusto nilang iparating sa atin na explanation. Gets ko yun at agree naman ako. So yun, dikit nga tong battle na to. Sa prediction video, yes, I went to Jonas, but sa reaction video natin, I think MP3 yun overall. So shoutout kay Jonas, pero sa tingin ko nag-guess ko na kung bakit sa mga nababasa ko sa Facebook na dapat kay MP3 daw yun. Okay, so yun. After neto, Syed vs Marshall. Technicals naman yun. Zaki vs Ban. Di ko alam kung anong magiging outcome doon. Pero ang naging prediction ko dyan is Zaki. Diba? So, abangan nyo na lang guys. Let's see kung makapag-review pa ako this week kasi busy. Pero itong mga gawa natin, I think, pondo na to eh. Kita-kits tayo sa next na review ulit mga kumag. Peace out.